panahon, mayroon pa rin lugar sa Pilipinas na walang supply ng kuryente. Sa unang episode ng digital documentary ni Cara David sa Cara Docs, pinuntahan nila ang mga residente na kinakailangan pang maglakad sa mabato at maputik na bundok at sumakay ng bangka pareho nito para makapag-charge ng kanilang gadget. Panoorin po natin to. Susan. Ang hirap. Madalas tayong magpanik kapag naririnig na ang tunog na palubat na ang ating mga cellphone. Pero alam nyo bang may mga lugar pa rin sa Pilipinas na dahil walang kuryente, kailangan mo pang maglakad sa mabato at maputik na bundok at tumawid sa ilog para lang makapag-charge. Papunta tayo ngayon sa isa sa mga malalayong sitio sa Norzagaray, Bulacan, kung tawagin nila Sitio Iligan. Andito tayo ngayon sa Angat Dam. Ito yung nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Kasama ko sa paglalakbay na ito ang katutubong dumagat na si July. Siya ang naatasang mag-charge ng cellphone at flashlight ng mga kapwa niya residente sa Sitio Iligan. Pagdating sa sitio, nagbahay-bahay na kami ni July. Ako po. Ay. Magpapacharge po kayo? Opo. Ano papacharge? Sige po. Flashlight. Cellphone? Wala po. Wala. Sige. Nakilala ko rin dito si Ann at ang kanyang 2 buwang gulang na anak na si Raydan. Para saan ba ito? Yung cellphone. Saan mo ginagamit? Minsan po ay pang ilaw namin mag-ina. Ang ilaw ninyong mag-ina sa gabi? Opo. Matapos naming makolekta ang mga cellphone at power bank na ipapacharge ng mga katutubong dumagat sa kabilang barangay, muli kaming bumaba ng bundok para pumunta sa kanilang charging station. Malambot pa rin, ate! Ay, maglagay ka ng kahoy. Gano'n na ba ako kabigat, kuya? Yan po, tapos na marami na tayo ngayon. So, andito tayo ngayon sa Barangay San Lorenzo. Mga 30 minutes yung layo doon sa Pampang kanina. Dito na tayo makakapanood ng TV at makakapag-charge. Tara. Kuya July, tara. Pinahintulutan sila ng pamunuan ng Angat Watershed na tirahan ang lugar na ito. Libre naman ang kuryente at tubig dito, kaya hindi na sila naniningil tuwing may gustong makicharge sa kanila. Ayon sa 2023 Census on Population and Housing, mahigit 11 milyong Pilipino o 2.4 million households sa Pilipinas ang walang access sa kuryente. Kung may access man, pasulput-sulput lang o di kaya'y hanggang 4 o 6 na oras lang sa isang araw ang kanilang kuryente. We have electrified over 15.018 million household customers of electric cooperatives. We have gathered that there is a potential increase of 0.95% a year. Yes, we are covering the IP communities, both in Luzon, Visayas, and Mindanao. Nakalulungkot isipin na sa panahon ng makabagong teknolohiya, may mga komunidad pa ring naiiwan sa dilim. Sana dumating ang araw na hindi na aandap-andap ang pag-asang magkaroon sila ng liwanag. Dahil sa lakbay tungo sa kaunlaran, dapat walang naiiwan.